magandang balikan natin ang tema ng buong pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño ng Kongreso. Alam ko po, memorize na ninyo, hindi ba? Memorize na ninyo. Ang sabi po, Santo Niño, gumagabay, yan talaga, gumagabay sa hubilehiyong simbahan patungo sa pangako ng kaharian ng Ama. Yan. Alam ko naman po, gusto ko lang makita kung bumubuka yung mga bibig niyo. Gumagano yung iba. Mga kapatid, nagbukas ang ating simbahan ng Jubileo noong December 24. At simula noon, patuloy tayong nagninilay bilang isang diocese. Kung ano ba talagang ibig sabihin ng Jubileo at kung ano ang mga bagay na nasa sa loob nito. Kaya nga napakaganda, sinasabi, ang Santo Niño ang gumagabay sa simbahan. Mga kapatid, ang isa po sa pinagtutuunan ng pansin ng jubileyong ito ay ang mga may sakit. Sapagkat sa pamamagitan po ng mga may sakit ay tinutulungan tayo na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala. Talaga naman po, pag ikaw ay may sakit, wala ka ng ibang pangahawakan, kundi ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kasama noon ay ang pag-asa. Tulay din po na, sabi po, hope does not disappoint. Napakagandang sinabi ni Saint Paul, ang pag-asa ay hindi bumibigo sapagkat ang pinanggagalingan ng ating pag-asa ay sino? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi, tingin sa katabi. Sinong pinanggagalingan ng pag-asa mo? Ano? Sino ang pinanggagalingan ng pag-asa? Sige nga, sino? Si Jesus, ang Santo Niño natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay po, hindi mabibigo ang ating pag-asa sapagkat ang ating mismong pag-asa ay ang ating Panginoong Yesus na siyang hindi bumibigo. Pero natanong niyo ba kung bakit hindi bumibigo ang ating pag-asa? Bakit? Sapagkat ang ating pag-asa ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. At pag-ibig, kung ang pag-ibig ng Diyos ang ating pinag-uusapan, talaga namang hindi pumapaltos ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Hindi po ba? Tulad ng binabanggit sa unang pagpapahayag na kung saan itong mga Israelita ay naging matigas ang puso at hindi nakikinig. Sa kabila nun, ang Diyos ay patuloy pa ding gumagabay sa kanila. Ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanila. Ang Diyos ay nanatiling Diyos para sa kanila. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo ngayon, tingnan sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iniiwan ng Diyos. Ikaw ang umiwan sa Kanya. Ikaw ang nakalimot sa Kanya. Ikaw, tayo ang nakakalimot. Tayo ang umiiwan. Tayo. Pero kailanman, ang Diyos, hindi niya tayo iniwan. Sinamahan niya pa tayo. Naging kaisa natin. Kasama natin. Emmanuel, ang Santo Niño. Palagpakan natin. Mga kapatid, magandang pagnilayan natin ito pong ebanghelyo na kung saan binabanggit ng ating Panginoong Yesus.
ang tungkol sa pagpapatawad. Tungkol sa pagpapatawad. Tingnan mo nga ang katabi mo ulit, tingin sa katabi. Tanungin mo nga, meron ka bang hindi pinapatawad pa? Ha? Meron ka bang hindi pinapatawad pa? Alam nyo, palaging sinasabi, naririnig natin, Father, hindi naman ako Diyos, kaya hindi madali sa akin na magpatawad. Hindi naman ako Diyos. Ang Diyos nagpapatawad, pero ako hindi. Pero alam po ninyo, hindi ba kung i-analyze natin yung mga salitang ito natin, mapapansin ninyo, oo nga, hindi tayo Diyos. Kaya nga dapat tayo ang mas madaling magpatawad. Pansinin po ninyo yung mga salitang iyon. Hindi naman ako Diyos. Ang Diyos kaya magpatawad. Ang Diyos madaling magpatawad. Dito po mapapansin ninyo yung kayabangan ng tao na kung sino pa yung nilikha, kung sino pa yung tao, siya pa ang ayaw at hirap. Na kung sino pa ang Diyos na lumikha sa atin, na kung sino pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya pa ang naging mababang loob. Siya pa ang nagpatawad. Siya pa. Muli, ang pagpapatawad ay mag-uugat sa pag-ibig. Alam po ninyo, sabi nga, pag wala kang pag-ibig, mahirapan kang magpatawad. No? Pag-ibig una sa sarili. Mahalin mo naman ang sarili mo. Pag daw hindi ka kasi nagpatawad, hindi mo mahal ang sarili mo. Bakit? Kasi nga, lagi kang maha-high blood, lumiliit ang iyong espasyo. Imaginin po ninyo, yung iyong sinasabing kaaway, umiikot-ikot, ikot-ikot, ikaw sasabihin mo, ayokong pumunta dyan kasi nahandyan siya. Yung kaaway mo, ang lakas-lakas kumain, ikaw, hindi makakain. Imaginin mo yon. Yung kaaway mo, sarap-sarap matulog. Ikaw hindi makatulog. Yung kaaway mo, ang saya-saya. Ikaw, nagbumukmok. Sabi nga, ibigin mo rin ang iyong sarili. At ang pag-ibig mo sa iyong sarili ay ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa iyong mental health. Hindi ba? Pahalagahan daw natin yung mental health ngayon. Kasi ang dami nang nade-depress, ang dami may anxiety, ang dami. Kasi nga, kuminsan daw, ang daming kinikimkim, ang daming naiipon. Tingnan mo ang katabi mo, tingin sa katabi. Tingin sa katabi. Sabihin mo, let go muna. No, let go. Isa lang ang buhay natin, Father Job. Hindi ba? Isa lang ang buhay natin. Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo. I-enjoy na natin with the Lord. Let go and let God. Kuminsan, sabi po, kung sino pa yung nakakaalam, tayo pa'y nahihirapan. Pero sabi nga, practice makes perfect. No? Subukan mo magpatawad. Let go and let God. Bilang pagtatapos, kilala niyo si Cherry Pie Picache? Alam niyo yung kwento ni Cherry Pie Picache? No. Father Job, alam niyo yung kwento ni Cherry Pie? Napakaganda ng kanyang kwento. Meron siyang kasambahay.
no? Pinagkatiwalaan niya. Kasama nila sa bahay. Anong nangyari? No? Pinatay ang kanyang nanay. Pinatay ang kanyang nanay. Nakulong naman po, pero pinuntahan niya sa kulungan. At alam niyo, napakaganda ng kanyang ginawa. Hinarap niya, hinawakan niya ang kamay, niyakap niya. At ang sabi niya, pinapatawad na kita. Doon nagsimula yung kapayapaan at yung pag-asa ay nagningas sa kanyang puso. At ang alam ko, ang sabi niya, tutulungan niya yung lalaking iyon na magbagong buhay. Nagkamali siya minsan, pero tutulungan niya upang maituwid ang taong ito at maibalik sa tahanan ng Diyos. Hindi po yun madali. Kailangan po may pananampalataya. Kailangan po may pag-ibig. At sa pamamagitan nun, ang ningas ng pag-asa sa ating puso ay mararamdaman at maibabahagi natin sa bawat isa. Salamat sa Santo Niño. Salamat sa Santo Niño, sapagkat ang Santo Niño ay magpapaalala sa atin na ang buhay ay masaya. Life is beautiful. Life is beautiful. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Ha? Sabihin mo nga, life is beautiful. Ha? Life is beautiful. Ang sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Sabi ni Bishop Probigaa during the opening of the cathedral ng Jubilee, ang buhay, hanggat may buhay, may pag-asa. Pero sabi niya, hanggat may pag-asa, may buhay. Totoo po yun. Hanggat may pag-asa, may buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.